Ngayon may mga kababayan, may impormasyon ako natanggap mula sa ating kasamahan dyan sa loob. Itong ilalabas namin larawan, ito po ay matagal na manggagawa po ng Kingdom of Jesus Christ. If we can show the photo po. Sige, be. Ito si alias Jackson. Yan. Yan po yung alias Jackson. Ito yung nag-testify during the Senate. Yan nga po pinagsusuot ng police. Hindi naman police. You know him personally? Yes, I know him personally. I've been with that guy. Nakasama ko yan. Ito, yung nakasuot police. Yes, exactly. We can show another photo of that. Siya po yung nag-testify sa Senate. At ngayon po, ay palakad-lakad dyan. At suot sa loob ng compound. Police. At nakasuot ng uniforme ng police. Ayan. Siya ito. Maaari po bang sawayin ito ng polis pag nakita nyo po palakad-lakad dyan? Arestuhin na ito dapat. Arestuhin na dapat yan ng kapulisan dyan. Kasi ito ay illegal. Yes. At gawaing kriminal po, magsuot ka ng uniforme ng polis o ng sundalo na hindi ka sundalo at polis, pwede ka pong arestuhin, yan ay kriminal. Yan yung isa sa itinanim daw ng Philippine National Police para magkaroon din siya ng kanyang mga gawa-gawang mga video mag-create ng kasinungalingan. Maliban pa kay Arlene Stone. Ito. Yan video, huli ka. Ilabas po natin to mga mainstream media. Ito po yung ginamit nila sa Senate hearing. Anong pangalan nito? Alias Jackson. Alias Jackson. Jackson. Do we have the real name of this person? Edward Masayon. Edward Masayon. Calling out yung pamilya ni Edward Masayon. Pinasuot po siyang pulis, hindi siya pulis. Ito po ay ginagamit ngayon at binabayaran ng pulis at gawing illegal na tanim sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At ito siya po ay dating nasa Kingdom of Jesus Christ. Maliban pa po ito kay Arlene Stone na binanggit namin kanina, ang pangalan niya ay Edward Masayon. Yan, ayan yung ginamit nila sa Senate para magsinungaling. At ngayon naman, itinanim ng pulis para magpulis-pulisan. Ano pa po ba ang gagawin niyo sa mga tao dyan? At ito ay isang illegal na krimen. So malinaw nagtatanim na po sila ng mga minero galing sa Mount Diwalwal. At malamang mga miners yun na pinagkukuha nila dyan sa mga minahan sa Davao, kung hindi man sa Diwalwal. Ito ngayon, kinuha din nila ito at binayaran. Sigurado tayo dyan kasi ito ang nagawa ng mga kasinungalingan doon sa Senado, sa kay Risa Hontiveros na gimmick. At isa ngayon ay umiikot sa loob ng compound nakasuot ng uniforme ng polis. Si alias Jackson po ito, pero hindi Michael, no? Ang pangalan niya ay Edward Masayon. Yes, Kyrie. At ito siya ay malinaw po na ang layunin nito ay magkaroon ng kaguluhan sa loob ng compound, mga intriga, at magkaroon po ng mga impormasyon na ibebenta niya sa pulis at nagbibigay siya ng mga maling mga impormasyon para paniwalaan na si pastor ay nasa loob pa. Ayan, wala siyang kawala sa mata ng mga manggagawa dyan. Dahil kilala yan Kilala yan. Ayan yung mukha niya, no? Diba? Lahat ng mga lumalabas ang papangit. Bakit kaya? Pati ang ugali, pangit na rin, ano? Tignan niyo po yan, no? Isa na lang po yan. Isipin mo ka, Erica. Ginamit siya sa Senate hearing. Tapos ngayon gagamitin naman siya pag susuotin pa ng uniforme. Nananawagan po ako sa ating mga kapulisan dyan na totoong pulis. Pwede arestuhin niyo po ito dahil nagsusuot po yan ng uniforme, hindi naman po pulis. Yes, kriminal po ito. At ilan pa kayang ganito ang tinanim dyan? Na mga illegal, mga minero sa Diwalwal, at kung sino-sinong basurirong binitbit nila para maghasik ng kalagiman sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Pinagkukuha nila ng mga kriminal na posibleng Kaya tama yung teorya nyo, Brother Franco, na nandun ako, na pwedeng itong mga namamalo, nananakit at naninipa at pwedeng bumaril o pumatay ng taga-Kingdom of Jesus Christ ay pinasuotan ng damit pulis pero mga kriminal. Correct. Na inihalo sa mga pulis. Kasi ito nga, ginamit nila sa Senate hearing para magsinungaling. Diyan din, maggagawa rin ng mga kung ano-anong kwento, kukuha ng mga footages. Kaya maging aware po tayo mga kababayan. Isa lang po ito sa mga bagay na ginagawa ng ating Philippine National Police. Ito po ang tinatawag nating tanim tao. Tanim tao para gumawa ng kaguluhan, intriga at mga pwedeng manabutahi po ito. At ang pangalan niya na ginamit sa Senate, Jackson. Tama. Ang kanyang real name ay Edward Masayon. Nagla-live siya niyan ka Erica, nabisto siya. So sabi niya wala daw siya dito sa loob, pero yan, nakuhaan po siya, nagla-live. Naka-uniforme ng pulis, huli po siya dyan, wala pong kawalayan. General Marbil, i-press conference mo ito ngayon. Sinong may pakana na gamitin itong si Edward Masayon alias Jackson
na testigo ni Risa Hontiveros sa Senado niya na kanyang diskarte at ito ngayon ay pinasuotan ng uniforme ng pulis at nananabotahi at dumagawa ng kriminal na mga gawain dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit hindi niyo ito aristuhin? Pinapangalanan namin. Ito ay may footage. General Marbil, Abalos, pinapanawagan ka ng taong bayan. Colonel Jen Pajardo, abogado po kayo bilang tagapagsinungaling ng PNP. Saan po ang inyong sense of justice dito? Ang area na ito, Frank, area ito ng Kingdom of Jesus Christ, itong kanyang pinapasok, abang naka-uniforme siya ng May pulis. papakita pa tayo dito. So ito po ay kasama sa mga lumusob sa Kingdom of Jesus Christ at nagbibideo po siya at gumagawa ng kung ano-anong mga kasinungalingan at siya po ay nagsisilbing guide din po sa mga gawa-gawang kwento nila Arlen Stone na may tunnel, mayroong bunker, may secret chamber at kung ano-anong kwento pa upang magkapera. So ito po ay isang mercenaryo. Kriminal po ito at ang kanyang layunin ay magkamal ng pera at wasakin po ang mga kawawang mga kapwang Pilipino natin na mga sibilyan na ngayon ay ginagamitan ng karahasan ng terorismo ng Estado sa pangunguna ni Marcos Jr. Yes, at isa sa mga bagay dito ka, Eric, kung may papakita rin natin ng kanyang Facebook page. Ayan po ang sinungaling na si Edward Masa. Yun, kung makikita nyo po ang kanyang page, ipasikatin po natin to mga kababayan, i-share po natin kung sino po itong taong ito. Edward Masayon. Pakilala natin sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay, na siya po ay sinungaling. At ito ngayon ay sumusuot at pinasuotan ng uniforme police para magsabog at magpasabog ng kaguluhan at kriminal na mga akto sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ang pinakamasaklap dito ka, Eric, nagba-vlog siya pero never niya ipinapakita ang kanyang muka. Nakatakip siya. Lagi niyang tinatakpan, So, itinatago niya ang kanyang sarili. Yan, nakita niyo po, yan si Edward Masayon. Kaya kung makita niyo po, mga kapulisan, Ayan siya, nakatabi niyo po, pwede niyo po yan dakipin. Dakipin niyo po yan at wala pong karapatan niya na magsuot ng polis. Dahil nagamit po yan sa Senate hearing. At yan po ang isa sa ubod ng sinungaling dyan po sa KOJC. Ayan kasi sa KOJC, ang record nito, ano to kumbaga marites. Sa lalaki, anong lalaki? Sa lalaki, Ano bang? lalaking marites. Lalaking marites to. Tapos, sa loob pa lang ng compound, kaya hindi to nakatiis, lumabas dahil lang isa sa mga record po nito ay talaga naman maggawa ng mga storya, magsinungaling talaga ka, Eric. Creating story, trying to, alam mo yun, pag-away-awayin yung mga tao. Mang-intriga. Mang-intriga. Yan po ang trabaho niyan. At ngayon po, gagawan niyo po ng kung ano-anong storya dyan. So, buti na lang po, salamat po dahil ang ating mga kasamahan dyan, ng mga manggagawa, ay talaga namang Yes, very matatalas ang kanilang mga mata sa mga taong gumagawa ng katiwal. Matagal na to Kaya kilalang-kilala po yan ng ating mga kasamahan dyan sa loob. Brother Franco, tama po ang in-expose kanina ni Atty. Dina Tolentino na magtatanim sila ng kung ano-anong tao. Correct. Ito na. Yan. Ayan. Ebidensya. Correct, mga kababayan. Gaya po ng sinabi ni Atty. Dina, nagtatanim nga po talaga ng mga tao ang Philippine National Police. At muli, gusto po namin ipa-aware ang ating mga kasamahan dyan dahil maging careful din po tayo sa ating mga makikita dyan na mga kababaihan na posible rin po nilang gamitin. Kagaya nito. Kagaya nito na maging human trafficking din po. Or sex trafficking. Sex trafficking. At sa sobrang talas ng mga kasamahan natin dyan sa KOJC compound, pati yung mga bata, mga minors, Nakita. na sana'y papasok, nakita rin. Pati yung mga diwalwal minors na Yan. Kaya lahat, At pinasuotan ng pulis. ang nakalusot lang dyan, mga minors, mga minero. Taga-diwalwal. Mga diwalwal pa. Mga kababayan, seriously speaking, ganito na po kadesperado ang mga polis ni Marcos at si Marcos. At naniniwala si Marcos nito We challenge Benhur Abalos. We challenge Marbil and Torre. Pasinungalingan nyo na ito na hindi kayo nagpasuot ng uniforme nito at hindi kayo nag-deploy nito kay alias Jackson na tistiguhan doon kay Risa Hontiveros na Sercos hearing niya at ngayon ginagamit nyo para gumawa ng illegal na mga bagay. The moment na ito ay ma-prove sa korte na ito ay ginamit ninyo para magsagawa ng inyong peke at bogus na pagsisilbi ng inyong warrant of arrest, mananagot kayo dito. Mag-resign ka, Marbil, Abalos, at si Torre sapagkat kayo ang may pakana. Hindi naman ito gagawin ng korporal
na magpapasuotan niya ito ng uniforme si Jackson, tapos papasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, naka-uniforme ng pulis. Gawain po ito ng mga top-level officials. So malinaw po kung saan nanggagaling ang impormasyon ni Torre na mayroong underground heartbeat. Ito po, si Jackson, isa sa mga nagsasabi. Yan, si alias Jackson. Na ang pangalan ay Alias Edward Masayon. Naka-uniforme ng pulis. At kitang-kita mo, no, pilit na pilit, parang suman ang uniforme sa kanya sapagkat sa bundat ng tiyan niya, hindi yata kasukat ang uniforme na ito. No? O, kita mo sa galawan, hindi Correct. pulis talaga eh. At kita mo naman, tapos ngayon may ginagawa pa ata siya mga diskarte niya na nagla-live daw siya ngayon, Sa pero di compound pinapakita yung muka. Hindi, ngayon parang I think nagla-live siya sa Facebook niya, Umalis na wala siya? daw siya sa loob, na ganyan-ganyan. Alam mo yung ginagawa nilang diskarte, pero hindi niya maipakita yung mukha niya Ito kung siya. nasaan siya. So malinaw po mga kababayan, may katotohanan po at nagaganap na ang tanim tao upang gamitin sa mga illegal at kriminal na layunin ng mga pulis upang pasamain ang imahe nila Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at ng ating mga kababayan to justify itong lawless o walang sinusunod na batas na uri ng pangungubkob at pandarahas ng pulis laban sa mga kababayan nating Pilipino dyan ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Ulitin po natin, ito'y gawaing kriminal at ang may level at antas na gumawa nito para aprobahan ito, walang iba, kundi nanggagaling yan kina Abalos, Marcos, at sa police level kina Marbil Torre. Diyan nanggagaling yan. So, dapat po singilin natin ito at mag-file ng kaso dito ang taga-Kingdom of Jesus Christ. At isa pa pala, no, maliban dito kay alias Jackson at Edward Masayon, na ngayon po ay nandyan sa loob, nagpasok din po ng mga taga-Diwalwal miners at mga tagahukay ng mga minahan sa Davao at pinasuotan din nila ng police uniform na athletic uniform, naka-short pants. At kanina nakita din natin may minor de edad. So ito po ay lahat ng ito magiging walang bisa po. Ano man ang gagawin nila dyan, itataniman nila ang mga granada at mga bomba. Magiging walang bisa po sapagkat ang kanilang akto ay kriminal. Hindi po yan tatanggapin sa korte. At may pananagutan pa po sila dito. Again, calling on Abalos, Marbil, and Torre. Ito po ang ginawa niyong pulis na nanggaling sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, itiniwalag, at ngayon ginamit nyo na giya, espiya, at yan po ang naggawa ng mga kwento na pinaniwalaan nyo kasama doon kay Arlen Stone. At ngayon, pinasuotan nyo pa ng uniforme ng pulis. Yes, Terrible. Eric. At try natin makuha, makakonect sa kanyang kapatid para talaga naman mas bigyang bigat ang kasinungalingan na ginagawa ni Masayon. Sige. May kapatid siyang may active kapatid sa, siya na I think member sa church. or Okay. worker ba? Okay. Para ipatunayan talaga natin yung lubusang pagsisinungaling ng Philippine National Police sa paggamit ng mga taong ito. Eto, nananawagan po kami sa lahat ng mainstream media. I-report nyo I-debunk nyo po ito. Paano nyo po? I-report nyo po ito. Gusto nyo magandang anggulo. Ito po magandang anggulo, mga ginamit sa Senado na huling nagsuot ng uniforme ng pulis. At ngayon ay lumulusob sa Kingdom of Jesus At labag Christ. sa batas. Yan ang magandang anggulo bilang Ayun, isang tama. journalist. Pag mamamahayag ka, dun ka sa katotohanan. Tama. Pero pag sinungaling ka, huwag kang gagawa ng katotohanan. Dapat ilagay niyo din doon, mga pulis, nagpasuot ng uniforme athletic sa mga Diwalwal miners at ginamit na paglusob at pagwasak sa building ng Kingdom of Jesus Christ. So, delikado pong taong ito kasi siya po ang ginamit sa pagbuo ng kasinungalingan doon kay Hontiveros. At Yes. ito po ngayon ay binabayaran ng Philippine National Police, sila nga nagpasuot ng uniforme para gumawa po ng karagdagang karahasan at mga paglapastangan na nangyayari ngayon dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ako, papatunayan ko talaga, alam ko yung galawan ng taong to, nakasama ko yan eh. Nakasama ko yung taong to eh. So Kaya- lalaking marites pala ito. Oo, ubod ng kaya pag lumalapit, di ko talaga kinakausap tong mga ganitong uri ng chismoso. Kaya tingnan mo, di nakatiis, lumabas. At doon nagmarites sa labas. Ngayon, nagamit niya ang kanyang Pinagkapirahan niya. Pinagkapirahan niya. Diba? Nagmamanifest lang talaga kung anong uri ng tao yung mga lumalabas po sa KOJC. Tama. Diba? So, magbantay po tayo, maging alerto at we should be vigilant enough na hindi malusutan ng kagaya pa nito, pero
I think nandyan pa yata sa loob kasama pa niya ang mga pulis Yun nga Pero ang ginagawa niya ngayon, Eric, is nagla-live siya sa kanyang Facebook. right now. Ngayon, nag-live siya sa kanyang Facebook para umano'y wala siya. Pero ang masaklap nun, ang mali doon, is hindi niyan, walang face reveal. Nakaganon lang, yan, di ba? Yan, tama. yan kunyari, pero, face reveal. Wala, hindi niya may pakita. Say, Iba, alam mo klaro. naman mga diskarte. Kanya, wala ako dyan. Mga diskarte kriminal. Kasi nahuli na siya doon. So, gagawa siya ng kapamaraanan na wala siya. Pero wala Hindi ka na huling-huli ka sa lente ng camera ng mga manggagawa dyan. Ay, nahuli nga kanina si Tori na wala pala siya doon sa ground. Walang isipin heartbeat. mo, Sa helicopter pala siya. Pati sa helicopter, ganyan po katitindi ang mga manggagawa dyan. Ayan, Kaya, yan Hindi po niya, sabi niya, hindi siya alis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ hanggat may hininga siya sapagkat hinahanap niyang heartbeat. Paano niya mararamdaman ang heartbeat at matutukoy? Nasa helicopter siya. Kalukuhan talaga ito. Pero yan lang Erika. Pero alam mo, marami tayong mga manggagawa na talaga naman nandyan din sa pansamantalang nasa labas. Pero nakita mo, dumidepensa sila. Sila yung mga nasa harapan na nakita natin. Tama. Ganyan nila kamahal si Pastor. Diba? Ibig sabihin, they are not formally yet in the organization right now. Wala but sila. they volunteered to support. Correct. At maging bahagi po ng solidarity of the people sa bayanihan ngayon sa Davao Yun. para i-rescue at i-protect ang mga kapwa nating kababayang Pilipino dyan. Alam mo Eric, sila nga yung nakita mong mga nasaktan Eric, na iilan doon. Yung pinupukpok? Sila yung mga nasa harapan na talaga naman dumidepensa. At alam mo, nagpapasalamat tayo sa mga dedication ng ating mga ex-workers din na nariyan sa labas na talaga naman ipinapakita nila. Ang solidarity nila. Ang commitment nila, hindi lang solidarity Eric, yung commitment nila na kahit sige, patayin nyo pa kami dyan. Talagang willing sila mag-alay ng kanilang buhay sa kanilang ipinaglalaban. Ito, grabing pananakit. Yan. Ang ilan natin dyan, mga ex-worker Eric. Pero tignan mo yung ginagawa nila. Diba? Tinutulungan pa rin nila. At dumidepensa sila. Sapagkat nakita po nila ang wastong aral. Correct. Yan. At ang mabuting pagmolde ng kanilang kaisipan at karakter. At yan po ang isa sa mga natutunan ko po sa pagkikipagsalamuha ko sa tinatawag na fellowship sa mga kingdom people, sa kingdom nation ng Kingdom of Jesus Christ, ay dapat dito ay magkaroon ka ng obedience sa Ama or the Father, ang Panginoon, and then obedience to rules and Correct. obedience to the doctrines ng Panginoon at mga utos. At pangalawa, you have to be humble always in what you do, and in humility, you have to learn how to love in spite of crisis na kinakaharap nyo. Nakita ko yun sa kanila Kaya nga nila na-survive itong walang humpay na paglapastangan, walang pigil na paggamit ng terorismo ng Estado laban sa kanila. They are able to withstand this kind ng mga malakriminal na uri ng pagtrato ng pulis sa kanila. And yet, ngayon, makikita mo kung sinong nabubulgar. Si Jackson, na siyang si Edward Masayon, sila Arlen Stone, ito pala mga source ng PNP na ginagamit sa kanilang imbento na teorya na heartbeat on the ground kasi si Pastor ay nakabaon at nagtago sa ground. So mga kababayan, hindi na ngayon si Pastor ang hinahanap nila. Nagdala na ng mga miniro kasi ibang kwento na naman ang sabi ni Atty. Dyna at binabantayan natin. Kwento ng mga metal plates na palalabasin nila na may counterfeit money and bulk money transaction na nagpo-produce ng peking pera. Ito yung minor ataka, Eric, hindi ako nagkakamali. Tingnan mo naman, parang nabitbit mo lang somewhere yung batang yan. Ikaw mismo, ikaw, pulis ka, makita mo may batang pumapasok tapos nakasuot pa ng pulis, hindi mo ba sasawayin yan? Yes. Diba? Oo. At nakuha na nito ng kamera, ha? And ito po ay bahagi ng tanim tao. At para po gumawa ng tanim testigo, tanim kaso. So, ipinapanawagan po natin ang Philippine National Police na dapat kayo na ang tawagin na Department of Agriculture. Bakit Department of Agriculture? Sapagkat mahilig kayo magtanim. Tanim tao, tanim testigo, tanim kaso, at maya-maya, hindi kami magugulat, magtatanim na naman kayo ng bomba o tanim babae. Whatever you can think about, the Filipino people in the entire nation do not believe you anymore. Kasi po, hindi na po si Pastor Kibuloy ang inyong hinahanap. Nailantad na po ang inyong monumental failure sa paglulunsad ng inyong isang napakalaking palpak, ngunit ginastusan ng todo-todo milyones na
paglulunsad ng paghahanap kay pastor, yun pala ang layunin ay iokupa at agawin ang pagmamay-ari ng isang reliyosong compound ng Kingdom of Jesus Christ para sa inyong, ayan o, nakatayo po mga taga-Diwalwal miners yan ha. Pinasuotan ng athletic uniform ng pulis, pinagtatakpan ang mga ulo at mukha nila, kagaya doon ni Jackson at ni Edward Masayon. No? So wala silang ibang gagawing tama dito. Puro lahat ng gagawin. Ayan no, si tatay, mukhang 72 years old na ito. Paano naging pulis ang 72 years old? Ang alam ko sa probinsyano lang may pulis na 75 years old na si Colonel yung senior officer ni Coco Martin, pero pelikula yun at saka TV series. Ito may mga balbasarado, no? Sa mukha pa lang mukhang ito ay nagtitinda ng tuba, no? Na kinuha nila para mag-uniforme ng athletic at dinala sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita po natin kung gaano kabulastog, kabulok at kautak kriminal ang ginagawa nila Nick Torre, nila Marbil ngayon dyan sa Davao. At kinukonsenti po ito ni Marcos Jr. at nila Abalos. Alam nyo ba na, pababa ng mga minero na ginawang pulis upang magkalkal at magbungkal sa loob ng Jose Marie College Foundation. Kung yan ay mga totoong pulis, bakit nakatulakbong? Ayun, klarong-klaro. Kung yan ay mga pulis, bakit ang mga pagmumuka nila ay galing doon sa minahan sa Diwalwal? Yan, no? Sa Mount Diwalwal, sa Davao. So mga kababayan, wala na pong integrity o anumang credibility ang police presence and activities inside Kingdom of Jesus Christ kasi lahat ng ito po ay patungo sa isang malawakan at sistematikong paglabag sa lahat ng forma ng batas at uri ng kanilang ginagawa ay gawaing kriminal na po. Including po ang pagpapasuot nila ng uniforming police sa isang mercenaryo na ang pangalan ay Jackson na ang totoong pangalan pala ay Edward Masayon. At ito po ay ginagamit nila para magpasabog ng intriga, manulusol at pwede pong bahagi din ito ng tanim tao sa loob. At upang gumamit ng abang nasa loob ng compound, naka-uniforme ng pulis, nagla-live siya na walang mukha na makikita. So kalukuhan talaga ito at ito'y malaking kasindikatuhan na operasyon ng pulis na nangyayari sa loob ng isang linggo sa Davao compound ng Kingdom of Jesus Christ.